Magandang umaga po, Kated at DJ Chacha. Sa lahat po ng tumatangkilik, ang milyong-milyong tumatangkilik sa inyong programa po. Isang magandang umaga po. Salamat sa panahon. Sino po yung general kaninyo na retirado na nasa likod nitong paglantad ng mga kalalakihang napapakilalang Marines? Well, na-identify na po namin, but Kuya Ted, pasensya na muna, hindi ko muna po siya papangalanan. Meron pa po kasi kami mga binabalidate na bagay. Pero we identified him as he belonged to 1975 na class ng PMA class po, na siya yung naging in charge sa security po ni Ginoong Saldico at sa kanyang grupo, na kung saan siya po yung nag-recruit dito sa 103 na binanggit ni Atty. Balicod na 103 yung detailed kay Saldico. Pero we found out, di naman pong 103, hindi po lahat kay Saldico personally nag-diservisyo. Yun nga po sa 18, yung 8 doon, hindi naman po kay Saldico naka-assign eh. Meron na po nagsabi na naka-assign sa kanya talaga yung 8 po doon sa 18. Okay, so nangangahulugan na ito pong retired general ay general po ng anong service? Army na ito ay empleyado ba rin siya ni dating Congressman Saldico? Kaya siya yung in charge sa security? Kaya meron sinasabi na recruitment ng 108 AFP personnel? Yes po, sa Philippine Army po. At hindi ko lang po sigurado kung hanggang sa ngayon ay empleyo pa po ni Ginoong Saldico dahil wala na nga po, nagtatago na po si dating Congressman Saldico. Okay, so ito bang retired general director ang siyang responsable o isa sa mga responsable kung bakit nagkaroon ng joint affidavit, pinagsamang sinumpaang salaysay itong 18 kalalakihan na ito? Well, person of interest nga po siya at may iba-iba pong anggulong tinitingnan kung siya po ba mismo ang may kinalaman dun sa paggawa ng sinumpaang salaysay. At pangalawa po, meron po kasing report din na bago umalis si Ginoong Saldico, ibinilin sa kanya ang pag-aalaga doon sa 103 na yon. At apparently, there was a failure doon sa pag-aalaga kaya parang naging astray sila at nawala ng hanap buhay. Yun po yung sinasabi ko na baka maaari yung 18, yung paggawa nila ng kanilang salaysay ay vitiated dahil meron po mga consideration na ginawa para sabihin po yung mga bagay na ito. So, meron kayong binabanggit na pupunta sa NBI today itong 18 na kalalakihang ito? Kumpirmado po iyon? Well, meron pong nakarating sa amin, open intel, na nag-issue ng statement si Atty. Perdito Passion na dadalo sila Mike Defensor, yung asawa niya, yung si Atty. Balicod. At mukhang sa indication, hindi po masyadong malinaw, pero doon po sa indikasyon po ng kanila pahayag, mukhang kasama po yung 18 at kasalukuyan po, medyo parang nananawagan pa na magkaroon ng movement sa harap po ng opisina ng aming tanggapan. So wala kumpirmasyon kung totoo yan na talagang pupunta today itong sila yung misis ni former Congressman Defensor at yung 18. Wala pong confirmation. Well, sabi ko nga po, doon sa press statement na nilabas niya Perdito Pasio, malinaw na dadalo si dating Congressman Mike Defensor, yung kanyang asawa, si Atty. Balicod. Hindi ko lang po masyadong maklaro kung dadalo rin yung 18. Okay. So mukhang sana po dumalo para magbigay linaw po sa mga kaganapang ito. Sige, so pwede ko lang po sana liwanagin, Director. May pending case itong 18 sila Atty. Balicod, no? Sa usapin po ng cyber libel and pati po itong usapin po ng perjury. Yun po na ihain sa DOJ separate sa NBI, di po ba? Apo. Okay. So yung perjury po ang inihain sa DOJ. Yung pong cyber libel po, yung po yung nakahain po sa aming CCD dito po sa NBI. Ayun, okay. So ngayon, ang pagpunta umano nila former Congressman Mike Defensor et al. Sa NBI ay may kaugnayan saan? Doon po sa joint affidavit po, yung sinumpang salaysay, yung po yung kaugnay sa deputization po sa amin ng Office of the Ombudsman. Kung maalala niyo po, si Atty. Balicod, nagpasa ng ipinasa sa Ombudsman yung sinumpang salaysay nung 18. Ang ginawa po ng Ombudsman, we are deputized to investigate doon po sa pangyayari po na yun. Ayun, so ngayon malinaw na. So ngayon po itong, so obligado
itong 18 na humarap po sa inyo, meron ba ho kayong inilabas na invitation dito ho sa 18 ito magbigay linaw po sa kanilang sinumpaang salaysay? Sabina po. Ang NBI po may part to Sabina at ang Sabina po namin ngayon ay meron din pong strength coming from the deputization po o sa deputization po ng Office of the Ombudsman po. So yung pong subpinang ito, served na po ito dito po sa mga naghain ng pinagsamang sinumpaang salaysay? Opo, nung Thursday pa po. Alright. Inulit po namin yung period na 5 days. Opo. Ayun, so kung yan po ay na-serve na, ito na po yun. Obligado silang humarap sa inyo para po sa anong gagawin ng NBI dito? Clarificatory questions muna? Opo, tatanungin po muna natin. Sabi ko nga po, Kapatid, yung proseso po natin ganito. Halimbawa po, ikaw, Kapatid, nagreklamo ka sa investigador, sa polis. Inireklamo niyo po yung isang tao. Hindi po naman natin kaagad tatawagin yung taong inireklamo. Ang gagawin po ng investigador, tatanungin ka, imbestigahan ka, titingnan po yung mga anggulo na sinasabi mo. At pag napatunayan, kinakailangan tawagin yung taong inireklamo, ay tatawagin po natin. Kaya po kung sinasabi to, liliwanagin po natin na yung pong mga pinangalanan doon sa joint affidavit, hindi po nangangahulugan na hindi namin sila tatawagin. Ang sinasabi lang po namin, sinisimulan po namin yung proseso ng investigasyon sa pagtatanong, paglilinaw doon po sa 18 naghayag ng kanila po mga akusasyon doon sa mga taong nabanggit po sa kanilang joint affidavit. Ay, salamat po sa clarification kasi ngayon mas maganda ito para maintindihan nyo ang obligasyon at papel ng NBI. Ipapatawag yung mga nag-aakusa para klaruhin yung akusasyon and then hindi nangangahulugan na hindi na kayo magpapatawag doon sa mga binanggit na mga pangalan na umano'y tumanggap ng either supot, paper bag o maleta. Tama po. Tama po. Ayun. So, okay. Paano po ang inyo pong pagtatanong sa kanila? Sila ba ay kinakailangan may kaharap na mga abogado? At ito ba ay isa-isa? Ito ba ay 18? Kasi nga, medyo sa ibang mga abogado sinasabi parang mahirap yata yung pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18. Hindi ba? Go ahead, sir. We will ask them kung kailangan po nilang sa palagay nila, kailangan samahan ng abogado habang iniimbestiga, gagawin po namin yan. Ibibigay po namin sa kanila yung karapatan po na yon dahil option po nila yan na may presence na abogado pag sila itinatanong. Although, hindi naman po sila suspect or anything, nagka-clarification po tayo. So kung ang choice po nila ay may abogado, papayagan po natin. Kung papayag naman po silang wala, ay okay din naman po yan. Pero yung pagtatanong po namin, ang una po namin hihingin sa 18, kung maaaring magbigay sila ng sarili po nilang salaysay. Base sa kanilang partisipasyon at recollection, hindi lamang po doon sa kanila pong sinabi doon sa joint affidavit po. Opo. Sila Attorney Baligod ho ba kasama dito sa nasumpinan ninyo? Kasama po. Kasama po dahil siya po yung unang nagsalita. Nung naalala niyo po yung press con, siya yung nagsasalita, hindi naman po yung 18. Okay. Ngayon po, sir, doon sa isinampang kaso sa inyong Anti-Cybercrime Division na kaso ng cyber libel, ito bang gagawin nyo na pag-interview, pagtatanong, hango sa ombudsman na deputization, yan ba ay maaring i-connect na doon sa kaso ng cyber libel o separate pa ho yung cyber libel? Kasi nga, di ba, kung inyong gusto malaman ang punot dulo nito, kung totoo ba ito o hindi, baka pwede na magamit yon dito ho sa cyber libel? Hindi pa. Well, separate po yung pagtatanong pero lahat po ng statement nila will be official and can be used in any proceedings po na haharapin po na may kanalaman po doon sa kaso po. Ayun, opo. So, ang linaw niyan. Kaya importante dito, magsabi talaga ng katotohanan kasi nga, maaari na maggamit ito pati doon sa cyber libel case, no? Kumbaga, Director, no? Okay. Opo. Tama po. Yung pong mga binabanggit na pangalan po dito na iba, kagaya po nung John Paul Estrada, yung Mark Tiksay, yung iba pang mga sinasabing tauhan itong si Saldico, kailan po ang pagkakataon na ito ipatatawag kung sakasakali man? Ipapatawag din po sila. Inuna lang nga po natin itong mga unang lumantad na to.
ipapatawag din po, may mga binanggit din purong parte ng 103 na binabalidate namin na nasa serbisyo pa po ng PNP o military. Lahat po ng pinangalanan doon, ando doon po yung malaking posibilidad na ipatawag po silang lahat para sa kalinawan po ng kaso nito. Okay, yung pong mga pictures dito na mga bandal-bandal na pera, pati po yung mga maleta na meron pa hong mga sinasabing binuksan, etc. Yung kumuha nito sa mga pictures na ito, malalantad rin na direktor? Tama po yan. Yan po yung isa sa tanong namin mamaya. Sino yung kumuha ng litrato? Dahil sa korte po, ang litrato, pag ipipresent mo, kailangan po mayroong magpapatunay, titistigo, na siya ang kumuha nun para sabihin yung circumstansya po ng pagkuha ng larawan po. Alright. Ngayon, Director, yung pong mga binabanggit din dito ng mga lugar kung saan po daw naghahatid ng mga perang ito, kailan po hahantong yung investigasyon sa katotohanan nun? Stage by stage ito, paano po? Opo, stage by stage. May nasimulan na po kami, gaya po nung pahayag ni Sergeant Tube na magkasama sila ni Congressman na saldi ko sa aeroplano na nag-deliver ng pera sa Ilocos. Tinek na po namin yan. Nag-issue na po ng certification yung air taxi na sa flight lag nila mula 2023 hanggang 2025 ay wala pong panahon na nagkasama sa flight si dating Congressman Saldico at si Sergeant Tube. So yun, meron na pong kalinawan kagad dun po. Alright. Gaano ho kaya ito kabukas sa publiko, itong inyong gagawing investigasyon? Kasi nagmamasid po tayo dito, no? Para po lang, siguro nga, para lang ho natin malaman na ang inyo po dito ay impartial investigation. Well, Kuya Ted, unang-una po, kami po ay will be very open sa publiko through sa inyo po, sa mga platform po ninyo kung ano yung nangyayari, as long as hindi po ito sensitibo at hindi makaka-apekto para maging masama po yung tatakbo ng investigasyon, ay amin po isa sa publiko po, every stage po nito, kung ano po yung mga development po. At nandoon din naman po, hindi naman po namin pipigilan magsalita yung mga personalidad dahil tinawag kung ano po yung nangyari. At ang isa po rito, yung buong proceedings will be recorded for purposes na pag dumating yung panahon na sabihin may coercion, may ginawang ganito, meron po tayong ebidensya ipapakita naging maayos po ang investigasyon. Opo. Kasi po ngayon, siguro ho naman, alam niyo na po, Director, na ang akusasyon sa inyo, ang allegation is that ginagawa itong investigasyon para i-downplay, pabulaanan itong laman ng affidavit at palabasin na gawa-gawa lang ang lahat ng ito, paninira lang ito, at mayroong binabalak na destabilisasyon. Can you clarify that? Well, ang sa atin lang po lahat ng anggulo tinitingnan po natin. Pero sabi ko nga po, yung proseso ng investigasyon sinusunod po natin. May nagreklamo, tatanungin natin yung nagreklamo, titingnan yung mga ebidensya ipresinta, at hindi po natin magdadalawang isipan na tawagin yung mga tao po na dapat tawagin kung doon po tayo dinadala ng investigasyon. Okay. And then, so far, sir, dito po ang binabanggit nga ng mga posibleng kaso, ha? Hindi ko sinasabing ito nga ang mangyayari. Perjury, kung sisinungaling ka, tama po, cyber libel doon sa mga offended parties, yung civil damages kung meron mang maghahain. Pero ito ba ay maaari mo nang i-connect sa destabilisasyon? Ano ho ang sinasabi po nga ngayon ng ilang mga nagmamasid nga po dito na ito dahi po'y concerted effort para pabaksakin ng gobyerno? Kasama po yan sa anggulong tinitingnan. Kaya katunayan, meron pa kami personalidad na ipapatawag din bukas. Nasampina na po si Pastor Efren Tendero, yung pong nag-witness dyan. Kasi kami pong iba-background check at titingnan po kung ano yung partisipasyon, bakit po napasama rito sa pangyayaring ito. Yung nagtestigong bishop? Opo. Okay, opo. Yung abogado po na nagnotaryo nito, nagpunta na po sa inyo? Napatawag na po namin at sinabi naman niya na sa Las Piñas siya ang nagnotaryo at dumating naman lahat. Dahil lamang yung sinasabi niya na ang role lang naman niya is alamin na hindi sila pinilit, hindi niya na inalam kung ano yung nilalaman nung affidavit. Sa isang banda, may punto naman sa ganun, pero alam po ninyo, pag binasa mo naman yung affidavit, makikita mo isang malaking akusasyon to that will give interest to the general public na siguro you will exercise more caution na baka kung ako po yung magnonotaryo, papayuhan ko, baka pwedeng mag-issue kayo ng tigi-tigis ang affidavit based on your recollection kasi malalaking allegation po. Okay. Pero sabi nga niya, nagnotaryo lang ako. Yun po yung sabi niya. Sige po. So again, sorry Director ito lang po. Kung ito ho muna ang inyong pinatatawag,
After ho ba nito, kasi nga ito po sa ombudsman na preliminary na investigation, lahat ng binanggit dito, lahat ng mga individual na inaakusahan nila dito o sinasabihan na nakinabang sa pera po ni na nagaling kay Saldico, lahat yon hihingian nyo ng kanya-kanyang sinumpaang salaysay. Well, papunta po tayo ron. Pagkatapos po natin dito at nakita natin ng direksyon, kailangan silang ipatawag isa-isa. Hindi po tayo dadalawang isip na tawagin din po sila. Kayo ho ba'y kokontak kay Saldico kasi siya po ang starring dito? Well, alam niyo naman po, inahanap natin yan at meron nga pong findings na is in Portugal. So sa ngayon po, amin pong inaantay yung pag-release ng red notice na kumpleto na po namin yung requirements. At pag lumabas po yung red notice, we will continue to coordinate with our counterparts sa Interpol po. At kung saan po yung suspetsang bansang nandoon siya sa gobyerno po niyan at sa law enforcement po niyan. Okay, so nung ating huling panayam po, nabanggit ko nga sa inyo, totoo ba ho talaga na may application for red notice? Ba't to ang tagal? Meron ho talaga? Meron po. Meron po. Nakita ko po mismo yung application. Meron lang po mga dokumentong hiningi at kinuha. Ang latest naging action na nga po niyan, yung cancellation na po ng DNA doon sa 2 passport po niya. At we will follow up again. Constantly naman po pinapollow up namin yung pag-release na po ng red notice po. Okay, so red notice and then ang di ho ba ang kanyang Philippine passport ay kanselado na? Na-confirm ba talaga ng Philippine government na ito ay passport holder po ng ng Portugal? Wala po pong official na deklarasyon dyan. Kaya po we are constantly coordinating with the government of Portugal po. Director, sorry masyado ako matanong. Pasensya na po. Parang magmula noong bago mag-Disyembre, hanggang ngayon di pa rin alam ng Philippine government kung talagang Portuguese ang kanyang, isa pa sa kanyang mga passport. Parang hindi kami makapaniwala. Ang dali naman makuha nung kung government to government lang. Well, that is actually one of the challenges. Nung nag-assume po ako noong February 21, kinuha ko po yung case file at parang few days from that pa lang po na kompleto yung submission po ng ating po mga required documents to undergo that process of checking po. So, siguro po itong week na to, yan po isa sa tututukan natin dahil lalo na ngayon, ito pong sa 18 na allegedly Marines na to, siya po yung center lahat nung sinasabi rito nakakonekta po at nakapatungkol po kay Ginoong Saldico. Okay, sige. So, canceled na yung Philippine passport, kumpirmado yon. Aalamin nyo pa lang po kung talagang siya ay meron pong Portuguese passport. Meron na kayong request para po sa red notice. Gaano katagal yung proseso at ano ang komplikasyon niyan para siya mapauwi sa Pilipinas kung siya po'y totoo na Portuguese na ngayon? Well, yun nga po, we recognize also yung yung sa Portugal po that there is no extradition treaty po. So, ang sa amin po, umaasa naman kami na ang Portugal being a member of the family of nation, meron po mga tinatawag na international collaboration and international committee of respect po. So we will bank on that. And siguro po paglabas ng red notice, din po mas madali pong uusad yung ating po pakikipag-ugnayan po sa bansa ng Portugal po. O sige po, alam niyo ho, Director, sa ating panayam na ito, nabubuhayan kami sa inyong mga sinasabi na totoong sinasabi ng gobyerno na hinahanap si Saldico at gumagawa ng paraan para ito mapauwi sa Pilipinas. Opo. Opo, sir. Basta po kayo. Kami po gabi na ito. Katunayan, Kuya Ted. Gusto ko munang magpahalo. Meron po akong nag-aantay lang na command conference para po dito sa amin. Alas 10 po yung yung investigation po dito sa in-expect na darating po yung mga personalities po. Sige. So, naunawaan namin. So, Director, good luck po sa inyo at muli kaming tatawag para po ninyo maibigay sa bayan ang totoong informasyon na nangyayari dyan. Salamat po, Kuya Ted. At sabi ko nga po, anytime basta kayo po. Wala po problema sa akin. Salamat na marami. Mabuhay. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa